and worship. Ayan. Muli po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan. Pakisabi po sa inyong katabi, I am blessed because you are here. I am blessed because you are here. Ayan. Declare po natin sa ating katabi, may blessing ka sa araw na to. Blessing Blessed ka ka sa sa araw na to. Ayan. Are we blessed po sa nagdaang linggo? Amen. Sino po napagpala? Amen. Amen, no? Sa ating mga trabaho. And thank you Lord dahil andito na po ang ating pastora. Iningatan po sila sa ng ating Panginoon sa kanilang muling pagdating, sa kanilang pagbakasyon, no? Kaya Ate Candy, maraming salamat sa Panginoon. At narito na muli sila. Masarap po talaga na mag-spend tayo ng time, no, sa ating family sa Pilipinas. Amen, no? Nakakapag-refresh. Amen. And welcome po sa ating mga, ayan, kay Mami Eva, Mami, kay ang aking sister wife, Sister Kia, and welcome po sa online. And kay Architect Joms, welcome po sa The Lord's Harvest Fellowship International Ministries. Welcome po, sir. So bago po, pakilala po muna kayo. No? Ayan. Tinatawagan ko po kayo sa unahan. Ayan. Pakilala po kayo kung ano po yung inyong pangalan, saan po nagtatrabaho. At ayan. Sige po. Good morning, brothers and sisters in Christ. Masaya po ako na nakasama sa inyo sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ako po si Diomedes Bunyi na empleyado sa Herfy. Nakasamahan ko dati si Brother Jan. And salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin sa gawain ito at nakasama ako sa pagpuri. Nakasama ako ninyo sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat. Sa ano po kami, sa Bicol po kami ang probinsya namin. May asawa po, may anak. May asawa po at anak. Praise God. Architect Jobs po, no? Joven? Jobs. Diomedes kasi. Diomedes. Jobs. Welcome po, ano? Praise God po. Amen. Sino po ang ready na sa salita ng Diyos? Amen. Naniniwala po ako na ang buong linggo ay pinagpala po tayong lahat. Amen. Sino po ang pinagpala? Amen. Amen. Amen, no? Sino po ang nakakaranas ng pagsubok? Amen. Lahat po tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Ngunit po ang Diyos ay andyan po siya, no? At siya po ay may pangako, no? Sabi nga doon sa napag-aralan natin last time, tinuro ko po na Isaiah 41 verse 10. Sabi niya, Isaiah 41 verse 10, favorite na verse natin, no? Fear not, for I am with you. I will do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. No? Pangako po yun ng Diyos. Amen. No? So tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. Wala po tayong PowerPoint, kaya basahin po natin ang salita ng Diyos. Ito po, may mga Bible po dito. Kuha po kayo. And open your Bible po. No? Kung meron po kayong mga application Bible sa inyong mga cellphone, pwede nyo rin po siyang buksan. May naniniwala po ko na ito po ang pangungusap ng ating Panginoon Diyos. No? Sa this 2023. Amen? So, ngayon lang po ulit tayo nagkita, no? This 2023 kay Pastora at kay Ate Candy. Praise God. No? At sabi po sa kanyang salita, ang topic po ng ating pag-aaralan ay pinamagatan po natin tunay na paglilingkod
Kristiyano. No? Pakisabi po sa katabi, tunay na paglilingkod Kristiyano. Tunay na paglilingkod sa Diyos. Amen. Sino po ang naglilingkod sa Lord? Taas ang kamay. Amen, no? No, tayo po bilang nakatanggap no ng isang pagpapala na kaligtasan. Amen. Mula sa ating Panginoong Hesus ay tayo ay tinuring na anak no ng Panginoon at tayo po ay bilang isang Kristiyano, tayo po ay naglilingkod kay Lord. No? Sino po naglilingkod kay Lord? Tayo po na bilang tumanggap, no? Hindi lang po tayo ang tinuring na anak, kundi tayo po ay nagsaserve sa ating Panginoon. Basahin po natin sa ating sa banal na kasulatan po sa Colossians chapter 3 verse 22 to 24. Yan po ang ating scriptures for today. Nahanap na po? Pasigaw po ng hallelujah kung nahanap na. Amen. Napaka sigasig ng sigaw na yun. Isa pa. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po. Colossians chapter 3 verse 22 to 24. Sabi po doon, no? Mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay ang inyong Panginoon sa lupa. May nakakita man o wala. Gumawa kayo, hindi para kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. 23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban ng waring hindi sa tao, kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. 24, alam naman ninyong gagantipalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ikaw o Diyos ng may gawa ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin o Diyos sa iyong mga salita na tunay o Diyos. Naniniwala kami na ito'y hindi lang informational ang iyong mga salita, kundi ito'y transformational, Lord. Amen. Sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon naman na babago ang aming kaisipan, o Diyos, at mas makilala ka namin ang lubusan, Lord God. Turuan niyo po kami, renew our hearts, our minds, Lord, na sa iyong mga salita, and hayaan mo, Diyos, ang iyong mga salita, bigyan mo ng otoridad, ng kapangyarihan sa aming mapapakinggan at aming mapag-aaralan, Lord, na magrema ito sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Holy Spirit, we welcome you. Hindi po namin ito magagawa kung hindi po ikaw ang kasama namin, Lord God. As you said, Lord, in your words, that 2 or 3 gathered in your name, your presence is in their midst, Lord God. And in your presence, Lord God, there is fullness of joy. Amen. There is peace. There is love, Lord God. There is gratefulness. There is faithfulness, Panginoon naman. At sa lahat, Panginoon, andito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Ikaw ang kumilos. Winawasak namin ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Espiritu ng kaguluhan, ng distraction sa oras na ito ay winawasak namin, Lord God. Maraming salamat at kami po ay dinideklara namin. Nalalabas kami sa kwartong ito. Nadala-dala namin ang pag-asa, ang kapangyarihan mo, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God, na magpapatibay pa sa aming mga kinakaharap, Lord God, na pagsubok, na problema, na sa aming mga trabaho, sa aming pamilya, Lord God, at sa lahat ng aming ginagawa. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus ng taga Nazaret. Amen. Amen. Sabi ng iba, ano ba yan? Ang haba ng prayer. Praise God po, no? Tunay na paglilingkod sa Diyos. Amen. No? So, kapag tayo po ay pag sinabi pong paglilingkod, ibig sabihin po, ikaw ay isang slave. No? Amen. So, tingnan natin sa atin. Pakisabi po sa katabi, kung hindi ka palingkod ng Diyos, Hindi ka balik na magsimula ka na. Amen. No?
So, ang paglilingkod bilang Kristiyano po ay may criteria. Amen, no? Katulad po kung sa Bible po, kung sino-sino lang, no? Pero tayo po bilang isang lingkod ng Diyos, ito po ay may isang criteria o standard, no, na dapat na gawin upang masabi na ito po ay tunay, no? Ang paglilingkod, meron siyang standard, no, na para masabi natin na ito po ay true or genuine. Amen. So, tanong po, bakit may mga believers na nawawala? No? Sila po ay nakakatanggap, sila po ay nakakilala sa Panginoon, pero bakit po nawawala po o tumitigil po sa paglilingkod? Bakit po kaya? Ano nga po ba ang pamantayan o standard sa paglilingkod bilang Kristiyano? Number 1 po, ang paglilingkod Kristiyano ay ang paglilingkod sa Panginoong Jesus. Kung ating punta po tayo sa ating scriptures. Amen? Sa Colossians chapter 3, verse 24. Sabi po doon, basahin po natin, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesus, no? So, paglilingkod sa Panginoong Jesus. No? Servant of Christ, no? Ang binasa po nating talata ay ito po ay sulat ni Pablo para po sa mga alipin, no? Mga Kristiyanong alipin kasi po mga alipin po sila na naging nakakilala sa Panginoon natin. Sila po ay pinapaalalahanan, pinapayuhan, no, ni Pablo bilang isang Kristiyanong alipin ay sabi po doon, ito po ay tumutukoy sa paglilingkod sa ating Diyos as a Christ servant. Yung Kristiyano pong alipin, no? Ibig sabihin ng Kristiyanong alipin, sila po ay alipin, no? Inuutusan sila ng kanilang mga Panginoon. Panginoon, ibig sabihin kanilang mga amo nang wala silang reklamo. Hindi sila pwedeng magreklamo, hindi sila pwedeng tumutol. Ibig sabihin, kumbaga alipin hindi sila pwedeng gusto man nila o hindi nila gusto, dapat po silang sumunod, no? Yun po ang pagiging isang alipin, no? So, yun po sa Bible, ang isang alipin po ay susunod sa kanyang Panginoon, no, sa amo, sa ayaw man o sa gusto. No, ang Kristiyanong alipin ay yun po ay instruct ni Apostol Pablo, no, na nararapat sumunod sa kanyang Panginoon dahil sa katapatan ng kanyang puso. Hindi lamang po dahil alipin ka, kundi ikaw ay Kristiyanong alipin dahil tapat ang iyong puso. Sa atin po ba sa ating paglilingkod sa Diyos, naglilingkod po ba tayo sa Panginoon dahil napipilitan tayo? Dahil lang may nag-i-invite sa atin? Dahil ba may kakilala lang tayo? Mayroon tayong barkada sa church? O naglilingkod po ba tayo dahil tapat po ang ating puso at may takot po tayo sa Panginoong Jesus? No? So, pinapaalalahanan po tayo ni Pablo, tayo po as Christian, as servant of Christ, tayo po ay naglilingkod dahil po tapat po ang ating puso. At may takot po tayo sa Panginoong Jesus. Hindi dahil po kailangan nating gawin, no, bilang isang lingkod. Amen. Nagigets niyo po ako? Amen. Amen. Oh, praise God, nakasabay po. And mahirap po ang buhay ng isang alipin, no? Sa panahon po 'yon, napakahirap po ng isang alipin, no? Sila po ay pag-aari, no? 'Di ba kung makikita niyo po sa New Testament, from Old Testament to New Testament, pag-aari po mismo ng yung amo nila, forever na silang pag-aari, 'di ba? Kung hindi ibebenta, no?
magiging talaga silang alipin. No? Pag-aari sila ng kanilang Panginoon o Amo. No? So, wala silang karapatang tumanggi sa lahat ng pag-uutos. No? At ang paglilingkod Kristiyano, ito po, kung sa Bible po nabasa natin na verse, ang Kristiyanong alipin, sila po ay alipin ng kanilang mga amo. Tayo rin po ay alipin, no? Hindi man alipin, pero meron po tayong overhead na tinatawag sa ating mga trabaho na may mga managers tayo sinusunod, no? May mga boss, may mga ari ng mga kumpanya na sinusunod natin. Tama po. At ang tanong po doon ay, napipilitan ba tayo na gawin yung gusto nila? No? O tapat tayong gawin yung ating task, no? At kung tapat tayong gagawin ang ating task bilang empleyado, doon po tayo pagpapalain ng Panginoon Jesus. Amen. Yun po yung teksto. Ang papunta po tayo sa ating paglilingkod Kristiyano, no? Ang paglilingkod Kristiyano, ano naman po ang naka-center? Naka-center po ang paglilingkod natin bilang mga tagasunod sa ating Panginoong Jesus, no? Sa ating mga ministry, no? Kung saan man tayo tinawag, no? Dapat po ang center natin, no? Bilang isang Kristiyano na naglilingkod kay Lord, ano po ba yung ating center? No? Center mo ba yung gawain ng Diyos? Ano po ba, ano kay ikaw sa gawain ng Diyos? Ikaw po ba ay evangelist? Ikaw ba ay tumutugtog? Ikaw ba ay naghahayag ng salita ng Diyos? Ikaw ba ay transco ministry? Marami po na uri ng paglilingkod sa Diyos. Depende po yan kung saan ka tinawag. Depende po yun yung talent, no, na binigay sa iyo ng Lord. No? Kung kayo po ay binigyan ng talent mag-gitara, mag-piano, mag-organ, magaling kumanta, or meron kang potential kumanta, no? Yan po ay pwede nyong gawing serve as pag-serve kay Lord, no? Kung magaling ka magluto, no? Pagluto na kay Ate Candy. Amen, no? Pinagluluto tayo, no? Praise God, no? Kay Kuya Erwin, no? Praise God. Dati nasa online lang si Kuya Erwin, ngayon tagaluto na. Praise God, no? At sabi po doon, ang tapat na puso at takot sa Panginoon ang nagtutulak sa isang mananampalataya upang maglingkod. Amen. Praise God. No? Sabi po doon, yamang inyo nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. So, yung ating gantimpala na mana, na pagpapala yung pangako ng Diyos, ay ito po pala yung pagiging tapat na puso. Sino po may tapat na puso? Lahat po tayo, no? Kung meron mang wala dito, simulan mo nang maging tapat sa Diyos, no? Ang tapat na puso at takot sa Panginoon ang nagtutulak sa isang mananampalataya upang maglingkod. Hindi pala, tayo po pala, pag nag-serve kay Lord, hindi tayo yung napipilitan, no? Ay walang tutugtog. Ano? Ay walang maghahatid. Na parang napipilitan ka as alternative, no? Dahil walang gagawa sa ministeryo, parang ikaw napipilitan ka. Hindi po ganoon, no? Ang paglilingkod po pala sa Panginoon, no? Ang paglilingkod, ito ay yung may tapat na puso at takot sa Panginoon ang nagtutulak sa isang mananampalataya. Yung takot po natin, yung tapat na puso natin sa Panginoon na as our Savior and Lord, no? Tapat po tayo na once nakakilala po tayo sa Panginoon dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Sa akin po, talaga pong lagi po akong naiiyak kapag yung buhay ko dati hanggang sa ngayon, malaki po yung pinagbago hanggang sa may nakilala ko po yung aking sister wife
yung sila Mama Eva, yan po, nag-encourage sa akin na maging servant ni Lord. No? Sa atin po, nakilala ko po ang ating Pastor Roland na tinuruan tayo kung paano maglingkod sa Panginoon na walang reservation. Amen. No? Kung tayo po ay maglilingkod kay Lord, wala kang reservation dapat na uurong ka, abante ka. Hindi, kailangan po tayo. Once na po tayo ay sumunod kay Lord, dapat po tuloy-tuloy. Amen. No? Sabihin niyo po kayo sa ating katabi, kapag naglingkod ka kay Lord, ituloy mo yan. Huwag kang hihinto. Huwag kang hinto. Amen. No? Kasi po, mamaya yung ating letter B. Kasi po, marami po tayong nakilala, kasabayan. Minsan may mga kasabayan tayo no, na naglingkod kay Lord. Pero, nasa na sila, no? Ikaw, bakit ka nanatili sa paglilingkod sa Diyos? Dahil tapat ang iyong puso, no? Sa Panginoon, no? Pakisabi po, tapat ang aking puso sa Diyos. Tapat ang ating puso sa Diyos. So, ang paglilingkod po sa Diyos ay hindi po siya man pleaser, no? Man pleaser, no? Hindi paglilingkod Kristiyano, ang paglilingkod na ang layunin ay makita lamang ng tao at magbigay ng kaluguran sa kanila, no? Hindi po may iwasan na kapag tayo po ay naglilingkod kay Lord, merong magpe-praise sa'yo, merong magpo-condemn sa'yo, no? Meron kapag ikaw ay lumalapit kay Lord, mostly kapag ikaw ay lumalapit kay Lord, minsan yung mga mahal sa buhay mo pa ang pipigil sa'yo, no? Nangyari po sa akin yan nung ako po ay 15 years old po ako nakakilala kay Lord eh. Sabi po ng aking mother, sabi niya, anong pipiliin mo? Magko-convert ka na? Kasi ano po yun eh, parang sarado katoliko ang aking mother. Sabi niya, sabi ni mama, magko-convert ka na as Christian? Lagi ka na lang simba ng simba. Lagi ka na lang wala dito sa bahay. Pero nakikita niya, parang ayaw nilang maputol yung traditional na, alam niyo na, yung traditional na paniniwala. Ngunit, yun, sabi ko kay mama, anong gusto niyo? Lumago ako sa Lord? O makita niyo ako dyan sa kadaan, adik, naninigarilyo, na walang pangarap, no? And then, yun, nakita ng mother ko na nagbabago, na dating, alam niyo, mainit ang ulo, walang pakinabang sa bahay, no? Lumaki ako na, yun, may mabuting isang anak, no, na nagmamahal sa pamilya. So, maraming salamat sa Lord kasi nakilala ko siya. Na hindi lang yung, kasi makikita yung pag ikaw ay lingkod ng Diyos, makikita yung pagbabago. Amen? Na dati na, ano po ba yung mga dati mong ginagawa na nung nakakilala kay Lord ay ginagawa mo pa rin ba? O nabago na? Nakikita ba siya ng mga nakakasalumuha mo? O katulad ka rin nila? No? So, yun po yung katanungan bilang isang lingkod ni Lord. Amen? So, dalawang reaksyon po ang matatanggap natin, no, sa tao, no? No, yun nga ang ikatuwa nila na nakikita yung paggawa natin sa ating paglilingkod or magsalita sila against sa ating ginagawa, no? It's either the two, no? Ang paglilingkod po natin bunga ng pagmamahal, no? At takot natin sa Diyos. Amen. No? Amen. So, number 2 po, number 2, paglilingkod na nagpapatuloy. Ang paglilingkod Kristiyano ay paglilingkod na nagpapatuloy. Pakisabi po, ang paglilingkod Kristiyano
Paglilingkod. ay paglilingkod na nagpapatuloy. Amen. Praise God. Sabi po doon sa Colossians 3 verse 22, sabi po doon, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. No? Nagpapatuloy, no? Napapatuloy, nananatili, hindi tumitigil, anumang panahon. No? Sino po nagpapatuloy? No? Sa lahat po ng nararanasan natin, ang diablo po kasi talagang dadayain ka niya, no? Na hindi ka magpatuloy. Gagawin niya ang lahat para ikaw as nakakilala kay Lord, lilituin ka niya, no? Paniniwalain ka niya na it will come to the point na niloloko mo na yung sarili mo. Amen, no? So, sabi po doon, nagpapatuloy, nananatili, hindi tumitigil sa anumang panahon. Hindi napapagod. Sino po ang hindi napapagod sa Lord? No, sa kanyang gawain, no? Hindi napapagod kahit anong dami ng gawain, kahit anong mga pagsubok ang dumating, may mga pagsubok man, may mga nabalitaan ka man na hindi maganda, no? Bumaba ang iyong sahod, bumaba ang nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng business, men, no? Pero, sabi po doon, ang naglilingkod po sa Diyos ay nagpapatuloy, hindi sumusuko kahit anong bigat ng dalahin. Amen. Amen. So, hindi ang paglilingkod sa paningin. Ang paglilingkod po natin, hindi po yan sabi sa kanta, it's by faith, not by sight. Amen. Amen. Na although nakikita natin at paligid natin, no, ay yun po ang tinatawag na inner peace. Yung sabi po ay God is a God of peace. God of peace, no, sabi nga tinuro nung last time, God of peace na hindi niya pakakalmahin ang lahat ng sitwasyon eh. God of peace kasi bibigyan kanya ng assurance na sa lahat ng mga nangyayari sa paligid mo, may gagawin ng Diyos. No? Na yun ang pangako niya na meron siyang magandang bagay. No? Meron siyang malaking plano na nakalaan sa'yo. No? Just have faith. No? So yun ang sabi ng Lord eh, just have faith. No? Manampalataya ka lang. Amen. Ang paglilingkod Kristiyano ay ang paglilingkod na nagpapatuloy at ito po ay may tapat na puso. No? Ang paglilingkod ay nagpapatuloy, hindi ito naaagaw ng ibang bagay. Amen. No? Sabi po doon, ang paglilingkod na nagpapatuloy, hindi po ito naaagaw ng ibang bagay. Kasi po minsan, ang paglilingkod sa Lord, kapag tayo po ay pinagpala na, minsan, no, nagkaroon tayo ng parang hindi parang nangyayari po to sa real life. Pinagpala kung kailan, alam niyo po, may mga kakilala po kami, mga kasabayan po namin sa church, nung pinagpala na po sila, nagkaroon sila ng mataas na sahod, mataas na posisyon, hindi na po namin nakikita sa church. No? Hindi na po natin nakikita sumasamba kay Lord. Bakit po? Kung kailan, no, pinagpala ni Lord, nawala po sa gawain. Amen? No? So, sabi doon, no, ang paglilingkod Kristiyano ay paglilingkod na nagpapatuloy dahil po yun may tapat na puso. No? Tapat ang puso mo, kahit pagpalain ka, kahit may nagkukulang sa'yo, dahil tapat po ang ating puso, no? Tayo ay magpapatuloy pa rin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Ayan. Sabi po doon, hindi titigil, hindi aayaw, hindi susuko ang Kristiyanong may isang puso
sa Panginoon, no? Sabi, pakisabi sa katabi, huwag kang tumigil. Huwag kang sumuko. Amen. No? Amen. So, tayo po ay magpatuloy sa paglilingkod kay Lord, no? Huwag po tayong papadaya sa kaaway, no? Na kapag tayo po ay binless no Lord, lalo po tayong lumapit, no? Sa kanyang paanan. Dahil ang blessing, ang kayamanan po, nawawala po yan, eh. No? Ang kotse, ang tirahan, hindi natin madadala yan sa langit, no? Pero ang buhay natin, ang paglilingkod natin kay Lord, no, yung mga tao na masishare natin ng gospel, yan po yung tatatak at magkakaroon ng points, no, kay Lord sa langit. Yung ginagawa nating paglilingkod, sabi po, kahit anong ginagawa natin, lahat po yan may kabuluhan po yan sa Panginoon. Eh. Hindi po nawawala ng kabuluhan lahat ng ginagawa natin kay Lord. No, kung tayo po ay hindi nakikita ng iba yung pagiging tapat natin, kung tayo ay tapat ka na nagbibigay ng ikapu, tapat ka na nananalangin, tapat tayo na nag-serve kay Lord, pagpapalain ka ni Lord. Eh. Amen? No, hindi man nakikita ng iba, ngunit ang Diyos po, nakikita niya po yan. Amen? So number 3, yan, ang paglilingkod Kristiyano ay paglilingkod na may kagalakan. Pakisabi po, paglilingkod na may kagalakan. Paglilingkod na may kagalakan. Sabi po sa verse 23, ano bang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen, no? Gawin ng buong puso. No? Isang paggawa na walang pagrereklamo, walang pagsisisi, walang kalungkutan, no? Paglilingkod na may kagalakan. Sino po yung minsan naglilingkod kay Lord na sa bandang huli nagsisi? Parang sinabi mo na, ano ba yan? Magbibigay ka kay Lord pero parang kinabukasan mag-iisip ka, sayang wala akong pera. Wala akong pera, hindi ko nalang binigay yung tithes ko. Di ba? Yan po yung mga kaisipan ng mga new Christian, eh, na hindi pa nila nakikita, no, na yung pagpapala ni Lord. Alam niyo po, pag tayo po ay nagbigay, unang-una pong gagawin ni Lord, tatanggalin niya po yung mga curse natin, no? Curse ng kahirapan, ng kaguluhan sa ating pamilya, ang mga curse ng sakit karamdaman, no? Yan po ang ang privilege, no? Bilang yan po yung sinasabi ng gintong mana, no? Na para sa akin po, yun po yung naiintindihan ko, no, sa verse na yung gintong mana, yung sinasabi ng pangako na hindi na dadala ng Panginoon ang ating bahay ng mga salot, no? Ano ba yung mga salot sa atin, no? Yung salot sa buhay natin, tinitira po niya yung ating pagiging nature, no? As being tao. Ano po yung natural natin? Tayo po ay nagugutom, no? Tayo po ay nagwo-worry sa ating mga pangangailangan. Tayo po ay nagkakaroon ng sakit karamdaman, no? Tayo po ay hindi natin alam kapag tayo po ay walang lumalabas na, walang pumapasok na income, no? Nag-worry. Diyan po tayo tinitira ng kaaway. Amen? Pero, sabi ng Lord, yung pangako niya, no? Sa Isaiah 41 verse 10, no, lagi nating sinasabi, no? Fear not, for I am with you. Amen? Amen. Paglilingkod na may kagalakan, no? Serve with gladness, serve with gratefulness, no? Sabi po doon, gawin ng buong puso. Pakisabi po, gawin ng buong puso.
Gawin ang buong puso. Amen. No? So, gawin po natin ang buong puso yung paglilingkod kay Lord. Na nakikita mo sa atin, nakikita po natin na iilan lang tayo. No? Kung nakikita mo na, ay, next Friday, pupunta ka, sila na naman, nakakasawa na yung mga mukha ng ating mga brothers and sisters. Hindi po, ganun eh. Dapat po, ang mindset po natin, pupunta ka, hindi dahil sa mga marami kayo, o onti kayo. Pupunta ka dahil gusto mong mag-serve kay Lord. Pupunta ka dahil gusto mong magpuri, no? Sa ating Panginoon. Kasi sabi po sa ating ano pong Bible version, wag nating kakaligtaan ang ating pagtitipon, no? Wag mong binigyan po tayo ng Lord ng 6 days para tayo po ay magtrabaho kung ano pong gusto nating gawin, no? Pero po yung ika-7 days, yan po ay para kay Lord. Holy po yun eh. Holy po. Dahil po, yun po ay isa lang sa sinasabi ni Lord na utos niya, no? Kung yung utos niya na hindi po tayo makapunta ng church ng Sunday or Friday, paano pa kaya yung mga ibang utos niya? Kaya po ba natin gawin, no? So tayo po as a servant of the Lord, gawin po natin, no? Huwag po nating kaligtaan yung ating pagtitipon, no? Every Friday, no? At doon po, sa pamamagitan po nun kasi, magkakaroon po tayo ng palakasan, no? Palakasan po sa isa't isa, no? Sabi nga po ng Panginoon, tayo po ay magpalakasan sa isa't isa. Kung meron man tayong mga bigatin, no? Andyan po yung ating mga brothers and sisters. Hindi kung kani-kanino po tayo pupunta, no? Punta po tayo sa mga lingkod ni Lord, no? Kapag tayo po ay may mga problem, tayo po ay, yung alam mong ang Diyos lang ang makaka-solve, no? Sa problem. Pwedeng pwedeng hindi lang ikaw ang mag-isang manalangin. Amen, no? Punta ka sa mga tao na handang ipanalangin ka. No? Sabi nga, ang nag-a-agree, kailangan kasi ng agreement eh. Kailangan ng agreement din ng bawat isa na magkapatid sa pananalangin kasi mas malakas pong kapangyarihan yun, no? Sabi po ng Panginoon, naririnig ng Panginoong Diyos na nasa langit ang lahat na napag-uusapan natin dito. Amen. Kung dineklara mo sa kanina, no? Kung dineklara natin sa ating kapatid na may blessing ka sa araw na to, magkakaroon yung kapatid mo ng blessing eh. Kaya yung declaration po, mahalaga po yan eh. Lagi po sinasabi ng ating pastor, yung ideklara mo. Lagi mo i-declare, no? I-declare mo na ikay pagpapalain. Amen. No? Huwag mong i-manifest mo, no? Yan nga, mga millennials ngayon, manifesting. Pero totoo po yun, no? Real talk po yun. Manifesting declaration na kailangan i-declare mo na pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Na pagpapalain yung kapatid mo, no? Huwag mo ipagkait, no, yung declaration. Sabihin mo sa kapatid mo, may blessing ka sa araw na to. May blessing ka sa araw. Amen. So, sumigaw ng hallelujah ang inaanto. Ayan, wala yung inaanto. Praise God. Praise God. Amen. So, malapit tayo matapos po, no? So, mga 3 oras pa. Praise God. So, maglilingkod na may kagalakan. At sabi po sa verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, ng gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao. No? Sino po dito yung ginagawa natin, lagi nating dinidedicate sa Lord? Amen. No? Kung ano man po yung ginagawa natin, pagluluto, paglalabas sa ating mga office, no? Dinedeclare ba natin na, Lord, para sa ito? So, as lingkod po ng Diyos, declare po natin,
na lahat po ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Tsaka po, lahat po, magtatagal po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Kasi para yun kay Lord eh. Amen, no? Pero, depende pa rin sa sitwasyon. Amen? No? Kung sa tingin mo na yung ginagawa mo ngayon ay parang hindi nakakalugod kay Lord or hindi nagpapasaya kay Lord. So, it's depend upon the conviction of the Holy Spirit upon you. Amen. Pero po, sabi doon, kung ano man lahat ng ginagawa mo ay dapat nasa center si Lord. Amen. 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 So, gaya ng sa Panginoon, ang sabi po doon, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso ng gaya ng sa Panginoon. Ibig sabihin po, bawat gawain ay nakatalaga po sa Panginoon, no? Hindi man po yan nakikita ng mga maraming tao, gawin po natin with love. No? With love. No? At sabi po sa Philippians 4 verse 4, sabi po doon ni Pablo, paulit-ulit niya po sinasabi doon na maggalak kayo. Sabi po doon, paulit na, sabi po maggalak kayo sa lahat ng, basahin po natin. Philippians, pabasa po. Erwin, pabasa nga po, Philippians 4 verse 4. Maikli lang to eh. Nanap na? Sabi niya, Chapter 4. yeah, sige po. Chapter 4, verse 4 verse 4. sabi. Sa English, rejoice in the Lord away, and again say the rejoice. Mangangalak kayo lagi ng Panginoon, at muli kayong sasabihin na mangangalak kayo. Amen. Praise Lord. Alam niyo po, yung verse na yon, nakita ko po, na-realize ko po si Pablo ay, alam niyo po, nung binitawan niya po yung verse na yan, sabi niya, no, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo. Nasyak po ako, no, kasi alam niyo po, nung binitawan po yan ni Pablo, siya po ay nakakulong. At siya po ay binantaan ng mapapatayin na siya. No? Alam po natin na si Pablo ay, siya po ay nabuhay, na naglilingkod po sa Panginoon. Pero, binitawan niya po pa rin yung verse na yun. Sabi niya sa kanyang mga dun sa mga Thessalonian, sabi niya, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit kong maggalak kayo. Maggalak tayong maglingkod sa Panginoon. Amen, no? So, lagi po tayong maggalak sa Panginoong Ama, sa Panginoon Diyos, no? No? Maybe it's simple verse, pero itong verse na pong itong binanggit niya ay no? Ano man ang dumating sa buhay niya, no? Na kamatayan, nakakulong man siya, yung sitwasyon niya. Pero sabi niya, maggalak kayo sa paglilingkod sa Panginoon, no? So, yung buhay po ni Paul, napaka-impact po, no? Sa buhay natin. Kung tayo po may nakakaranas ng pagsubok, no? Sabi po ni Pablo, maggalak po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pangwakas. Yun, pangwakas. Conclusion po. No, na ano pong buhay ng Kristiyano ang dapat po natin bilang isang bilang po naglilingkod kay Lord. Number 1 po, ang paglilingkod sa Panginoong Jesus. Number 2, paglilingkod na nagpapatuloy. At number 3, paglilingkod na may kagalakan. Alam niyo po yung paglilingkod na may kagalakan, ito po yung paglilingkod na hindi ka pinipilit, na hindi ka masaya, no, kapag hindi ka nakapaglingkod kay Lord. Parang kulang ang buhay mo, no, kapag hindi ka nakakapunta sa church, hindi mo nakikita yung mga brothers and sisters mo, no. So, yun po. And, ano pong mga challenges? Tanong. Bilang pong mga servant ni Lord, servant ng ating Panginoong Jesucristo na Diyos, no?
challenges. Number 1, sino ba ang ating pinaglilingkuran? Tanong po, ang pinaglilingkuran po ba natin ay Diyos? O naglilingkod po tayo sa sanlibutan? Naglilingkod po ba tayo sa ating mga laman? Ibig sabihin po mga laman, yung mga layang po ng ating laman. Bagamat tayo po ay nakakilala sa Lord, pero sinusunod mo pa rin yung ating lust of the eyes, lust of the flesh, no? Yung kagustuhan na kagustuhan ng natin, no, na hindi kagustuhan ni Lord. Amen. Sino ba ang ating pinaglilingkuran, no? Simulan nating ibigay ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Amen. No? Sino ang ating pinaglilingkuran? Ang paglingkuran po natin ang Panginoon Hesus. Amen. So, number 2, kung tayo po ay naglilingkod, kung ngayon ikaw ay naglilingkod, ang tanong po, pagod na ba tayo? Pagod ka na ba? Pagod ka na ba, Kuya Erwin? Pagod ka na ba, Ate Candy? Ayan. No, minsan na po ba tayong naglingkod at yung ayaw mo nang bumalik sa Kanya? No? Ngayon po yung time, no? Kung tayo po ay minsan naglingkod kay Lord, balik po tayo. Amen. Ngayon yung araw na kung minsan ikaw po ay naging servant ni Lord, na-feel mo yung pagmamahal ng Panginoon, ngayon pong araw na to, magbalik po tayo sa ating Panginoon. No? Magpatuloy po tayo, kapatid. Amen? No? Hindi natin kayang bigyang lugod ang lahat ng tao. No? Gumawa lang tayo na ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Amen? No? Kung sa atin po, we are choosing to na paglingkuran yung tao, na ma-please ang tao, wag po nating gawin yon, no? Ang pagtunan po natin ng pansin ay paano po natin mapiplease ang Panginoon Diyos. Amen. Ang number 3 po, habang po tayong naglilingkod kay Lord, sino pa po ang masaya? Masaya pa ba tayo? Amen, oh. Sabi po doon, hindi ka na ba masaya sa ginagawa mong paglilingkod? Amen. Pinapalakas at pinapaalalahanan po tayo sa mensahe pong ito. Kapag po tayo maglingkod sa Panginoon, patuloy po lang yung kagalakan. No? And yung mga blessings po, kapag tayo po ay naglilingkod kay Lord, overflowing po yung blessings. Hindi po natin nararanasan lang. Kasi bakit po? Kasi po, we don't have contentment. No? And hindi natin nakikita yung pagpapala ni Lord. Kasi, iba yung gusto natin sa gusto ni Lord eh. Parang, for example, yung anak ko, kung bibilan natin, kung ang gusto niya, binilan namin ng ang tawag doon, yung police car. Pero ang gusto niya, monster truck. Diba? Pero, ang will pala ni Lord, yung monster truck, no, para sa kanya. Kasi may plano si Lord na gagamitin yung monster truck para siya ay gawing servant ni Lord. No? Para hindi siya mapahamak. Yung police car na pala yun, ay mapapahamak siya, yung monster truck na yun ay magdadala sa kanya sa tagumpay. Nakita niyo po yung message, no? So yun po yung gustong sabihin po ng ating yun po yung sinabi ng Lord, no, sa akin. I hope na yung paglilingkod po na tunay sa ating Panginoon ay naunawaan po natin. Amen, no? So, sino pong gustong maglingkod kay Lord? Amen. Amen. Sige po. Tayo po'y tumayo. Amen. Ayan. Sige po, tayo po'y manalangin.
Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos. Muli, Lord God, sa iyong mga salita na Panginoon Ama, mag-remind ito, Lord, sa aming mga puso at isipan, ang tunay, Lord, na paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, na ang tunay na paglilingkod sa iyo ay yung paglilingkod sa aming Panginoong Jesus. Ang Kristiyanong paglilingkod ay yung Kristiyano, Lord God, na naglilingkod, na nagpapatuloy, Lord God. At ang paglilingkod na may kagalakan, Panginoon. Maraming salamat na wag po namin itong malimutan na handa po kami, Lord, na magpatuloy. Turuan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. It's not by might nor by power, but by my Spirit, say of the Lord of hosts. Lord, through your Holy Spirit, Panginoon, mapapagtagumpayan namin ang lahat ng bagay. Kaya ikaw, Lord Jesus, ay umakyat dyan sa langit upang ibigay ang Holy Spirit sa amin. At mapagtagumpayan namin ang lahat ng hindi namin nalalaman, ang lahat ng kaming kahinaan, ay mapagtagumpayan namin, Father. Thank you, Holy Spirit. Patuloy na manahan ka sa aming buhay. Patuloy na hayaan niyo po kami, Lord, na maglingkod sa iyo. Habang kami nabubuhay, kami po Panginoon ay maglilingkod sa iyo, Lord. Sa mga distraction, sa mga gawa ng kaaway, mga panlilinlang ng kaaway, ito'y aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, patuloy po, Lord, na manahan ka sa aming buhay. Ng iyong mga salita, patuloy niyo po aming uhawin ng iyong mga salita. Nang sa ganun, Lord, ay mapagtagumpayan namin ang pagiging lingkod. Panginoon, at magsasabi mo, kapag kami, Lord God, ay humarap sa iyo, you will say, Lord God, na you are my good and faithful servant. Na good job, my good and faithful servant, Lord. Maraming salamat. At yun po yung nais namin, Panginoon, na turuan po kami, Panginoon, na naisin namin na lahat ng mga makalangit na bagay, O Diyos, na hindi kayo mag-focus dito, Lord God, sa mundo, kundi mag-focus lamang kami, Panginoon, ang paglilingkod sa iyo, Lord Jesus. Dahil ito ang pangunahin, Panginoon, naman na kami ay narito upang magpuri, magpasalamat sa iyo, Lord Jesus. Maraming salamat. Bonus na lamang, Panginoon, ang lahat ng aming nararanasan dito sa mundong to. Bonus na lamang, Panginoon, naman na kami pagpalain mo, Father. Pero sinabi mo, Lord, na meron kaming blessings, masyon, dyan sa langit, Lord God. Hallelujah, na hindi nagigiba. Meron kaming mansyong ginto dyan sa langit, Lord. Maraming salamat. At sa aming paglilingkod sa iyo, alam namin, Lord, na i-restore mo ang lahat, Panginoon, ng may aming mga kakulangan. Kung kami, Lord, ay sa aming wasak na pamilya, kung kami, Panginoon, Ama, ay may pangangailangan, ikaw, O Diyos, kung ang sinabi mo, Lord, na kung ang mga ama na nandito sa lupa ay kayang ibigay ang lahat ng mga bagay na mabubuti para sa kanyang anak, ano pa kaya ang Diyos, Ama, na nasa langit, na may gawa ng langit at lupa? Maraming salamat, Lord. Sa oras na ito, dinideklara namin, Panginoon naman, na kami, Lord God, maglilingkod sa iyo. Kami, Lord God, ay handa na, Panginoon, na tugunin, Lord God, ang pagkatawag mo sa buhay ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. At sa iyo nyo po ng banal yung dugo, ang lahat ng aming napag-usapan. Hallelujah, na may share din namin ito sa aming mga loved ones, sa aming mga katrabaho, Lord, at sa lahat ng aming mga nakakasalumuha sa buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus at taga Nazaret. Amen and amen.